Hello mga kasari, good morning and welcome back to my YouTube channel. So, ang gandang tingnan 'di ba mga kasari ng aking tindahan, punong-puno. So, yan po yung topic natin for today's video, yung aking diskarte kaya always puno ang aking sari-sari store. Ayan naman po mga kasari, makikita nyo. Medyo madaming laman, konti lang yung mga baka-bakante. Ano nga bang diskarte ko dito sa tindahan kung bakit napapanatili ko na ganyan yung laman ng aking sari-sari store. So mag-umpisa na tayo mga kasari habang wala pa masyadong bumibili. Magsimula na tayo mga kasari sa number 1 na diskarte ko kung bakit always puno ang aking sari-sari store. Is yung mindset ko na kapag may benta po yung aking sari-sari store or kahit ano pa man yung mga nakabukod-bukod ko like yung sa alak at sigarilyo, yung mindset ko po, hanggat merong benta yan, dapat ipamili mo kagad. Huwag mong i-stock nun sobrang tagal dyan sa iyong lalagyanan. Kaya guys, nagiging mukhang madami din yung laman ng aking sari-sari store. Madami po nakakapansin yan sa mga vlog ko na ang dami-dami daw laman. So, ano naman yun, nakakatuwa naman kapag nababasa ko yun sa comment section, sa mga vlog ko, at nakaka-flattered, nababasa yun, nakaka-flattered talaga mga kasari. Kasi nakikita ng mga kapwa natin kasari, kapwa natin tindera na, yung pagsisipag natin sa ating sari-sari store. At isa yun talaga guys na kapag may benta, for example, may benta na ako ng isa or 2 araw, merong dadating na delivery. So, malaking tulong din sa akin mga kasari yung mga ahente ko dito dahil sila yung nagpo-provide ng mga needs ng aking mga customer. Kasi, hindi naman tayo always umaalis, 'di ba, para mamili. Andyan yung mga ahente para ma-orderan natin ng mga kulang-kulang sa ating tindahan. For example, kunwari may kulang na Century Tuna Flakes in Oil, meron tayong ma-orderan yan na mabilis na madadala sa atin. Tapos babayaran natin, madi-display agad natin. Kaya hindi parating nagmumukhang bakante yung ating tindahan, yung bungi-bungi ba kumbaga. Kasi nga, meron tayong mga na-orderan at yung benta ng ating sari-sari store ay napapamili po agad-agad natin. Yan po talaga yung mindset ko since 2018 nung nag-start po akong mag-sari-sari store. Lalo na guys, nung nagsisimula pa lang akong magtindahan, talagang siguro nakaka 4 times a week, 5 times a week akong umaalis para mamili kasi nga ganun nga yung mindset ko kapag may benta na, ipapamili ko siya agad kasi tumutubo din naman yon at unti-unting nadadagdagan yung stocks natin. For example, 3 dato puti toyo ka lang kung mamili noon na 200 ml. Kada pamili mo, nadadagdagan na yan kasi nga tumutubo ka, nagiging 5 pieces na, 6 pieces na, 'di ba? Kung mamili ka. Kaya guys, nagmumukhang always puno yung aking sari-sari store kasi nga parati tayong namimili. Second is, kaya nagmumukha din sigurong always puno ang aking sari-sari store is depende po yan sa tindera. O active po siya sa pag-check ng stocks ng kanyang tindahan. Mahalaga po talaga yan sa tindera guys yung active kang mag-check. Hindi yung basta ka lang makapagtinda, meron na palang ubos, hindi mo pa alam, merong bumibili ng items na yon, wala ka nang maibenta kasi nga hindi ka active sa pag-check ng stocks ng iyong sari-sari store. Lalo na guys kung fast moving, sayang yon kasi aalis si customer, pupunta sila sa ibang tindahan, so sayang yung benta at kita, 'di ba po? So yan po talaga yung naging ko na hindi ako magkanda ugaga. Alam niyo kapag kunwari yan Swak Bear brand, sobrang mabenta yan ngayon sa tindahan, paubos na. So, kagabi pa lang, sinabi ko na yan kay partner na paubos na. So, baka mamaya or tomorrow ay magpabili na agad ako sa kanya. So, ganon guys yung mindset ng isang sari-sari store owner. Hindi siya nagpapatagal na wala yung item na yon kasi nga, fast moving. Third naman po mga kasari is yung needs and wants ng ating mga customer. So, yung needs, syempre yung mga pang-araw-araw nilang hinahanap sa ating tindahan, lalo na kung suki natin. And once naman, yung mga nare-request nila na wala sa tindahan mo, i-provide mo yon agad-agad. Kung hindi man ngayon mismo, kinabukasan, pamilihin mo na. Like,
Gaya nung ginagawa ko mga kasari, may nag-request po sa akin. Kasi dati nagtitinda ako ng Dutch Mill. Nawala siya kasi wala na masyadong bumibili. So, hindi na ako namili nun. Nung nakaraan lang, may nag-request sa akin nun, nag-order agad ako kay Pure Gold. So, meron na ako nun, na ibebenta ko na siya kay customer. May other choices yung customer ko, like, naubusan ako ng Chucky. Sabi ko sa kanya, meron akong Yakult at meron din akong Dutch Mill. Mas pinili ni customer ang Dutch Mill. So, hindi tayo nawalan ng kita. Second is, nag-request din sa akin yung customer na Bicol Express. Dati nagtinda din ako noon pero walang bumili. Pero nung may nag-request, nag-order din ako agad-agad kay Pure Gold. So, ayan, may nabibili na yung customer ko na Bicol Express. Isa din yan guys na nakakapagpadagdag sa display at arrangement ng ating sari-sari store. Eto guys, ayan ang Bicol Express. Tatlo yung aking in-order. Kasi kapag isa-isa lang naman yung nagre-request, okay na yan na mag-order ka at least 2 to 3 pieces ng items na yon para in case na biglang magsawa, ay hindi ka magkakaroon ng mga expired na delata. Pero hindi natin yan may iwasan mga kasari sa isang sari-sari store. Nagkakaroon talaga tayo ng mga expired na items. Kasi nga, yung mga customer, mabilis magsawa yan eh. Kaya kung bibili kayo ng papera-peraso lang, huwag kayo bumili ng karton-karton. Kasi nga, malay nyo, biglang magsawa sila. So, walang bibili na nun. Tapos, ayun, sa request ng mga kasari natin, mga customer ko, talagang pinoprovide ko yan mga kasari. Kasi ayoko na maging habit nila or makasanayan nila na, alam nyo yun, na laging wala sa tindahan mo. Kasi kapag isa din na nakakatulong sa paglago, yung para maging always puno ang iyong sari-sari store is yung pagkakaroon ng madaming customer. Kasi customer naman talaga yung target natin sa ating sari-sari store. Kapag madami tayong customer, ibig sabihin nun, madami din tayong paninda kasi madami yung needs nila. Maraming yung nire-request nila. So, ganun guys yung talagang ina-apply ko dito sa tindahan. At least, ma-provide ko agad yung needs and wants ng aking mga customer. Lalo na guys, yung aking mga suki. Kapag may hinanap sila at for example, naubusan ako ng Max Glow na maliit kasi mabenta yun sa akin guys. 20 pesos lang yung aking bentahan nun. Kasi sa ibang tindahan, 25 ang bentahan nung... Ito yun guys, ayan. Kinuha ko pa talaga ito. Yung maliit na Max Glow na dishwashing liquid. 20 lang to sa akin. Kapag nauubusan ako nito, nag-o-order agad ako nito sa NSD Trading. Buti na lang malapit sila. Dito lang. Pwede ngang lakarin pero mabigat kasi ito kapag marami kang in-order, mahirap din bit-bitin. So, kapag nag-o-order ako nito, dinadamihan ko na. So, ayun. Mahirap kasi na makasanayan ng ating mga customer na wala parate yung mga items na hinahanap nila. Baka next time lumipat na sila sa ibang tindahan, 'di ba? Maapektuhan pa yung sari-sari store mo. So, ano pa ba yung diskarte ko kung bakit always puno ang aking sari-sari store? I think yun lang naman mga kasari basta i-provide mo lang yung mga nire-request ni customer, yung mga fast-moving items, yan. And especially guys, kaya nagiging always puno din ang ating sari-sari store sa pag-a-arrange at display lang po talaga natin yan ng mga paninda. Minsan may technique ako dyan mga kasari kahit iisa na lang yung natitira. For example, ayan, diba, dato puti, suka na agad yung makikita. Inaayos lang natin ng maigi yung pagkaka-display. Ayan, 'di ba? Parang mukhang madami na siya. Nadadaya natin yung pagkaka-arrange at display ng ating mga paninda. So, hindi nila alam sa likod, wala nang laman. Pero sa unahan, ang gandang tingnan. Minsan ganun guys yung aking ginagawa dito. Kaya nakikita din siguro ng mga kapwa natin tindera kapag nanonood sila ng vlog ko na
ang dami nating paninda kasi nga na maayos yung pag-arrange natin, maayos yung pagdi-display natin sa ating mga paninda dito sa tindahan. At yun naman guys, yung maganda talaga yung parang maaliwalas tingnan yung sari-sari store mo, maayos, hindi makalat, masarap bumili sa isang tindahan na malinis. Kasi masusure mo na maganda yung quality and always nyo din i-check guys yung expiration bago nyo iabot kay customer. Ako guys, kapag always akong nagtitinda kay customer, kapag hindi masyadong mabenta yung items, bago ko siya ibenta kay customer, i-check ko muna yung expiration date at pinaparinig ko din kay customer. Kunwari, October 2024. So, maano nila, yun yung expiration date. Ganun ako guys magtinda. So, ano pa ba ang aking diskarte? Basta yun guys, yun lang, yung active ka sa pag-check ng stocks mo, yung needs and wants ni customer, i-provide mo. Lagi kang mamili, hindi nagtatagal yung benta ng sari-sari store mo na nandyan lang. Kapag may benta na, ipamili agad. Kapag may benta na sa araw na yon, ipamili agad. So, ganun lang guys yung mindset ko, kaya napapansin siguro ng mga nanonood sa vlog ko na always puno yung aking sari-sari store. So, yun lang mga kasari. I hope na nag-enjoy kayo sa shinare ko na diskarte ko dito sa tindahan. And pwede nyo rin niyang i-apply sa inyong sari-sari store. And I think naman marami nang gumagawa niyan. So, ayun po mga kasari. Thank you so much for watching. Happy ano bang araw ngayon? Happy Friday po sa inyong lahat. Happy selling and God bless po sa inyong lahat. Bye guys!